State witness na ang tatlong dating DPWH engineer at isang kontratistang sangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan ayon sa Justice Department. Pero paglilinaw ng kagawaran, maaari pa rin silang mapanagot sa ibang mga kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang kanilang pagsusuri, inanunsyo ng DOJ na pasok na sa Witness Protection Program bilang state witness ang apat na personalidad na sangkot sa kontrobersya sa flood control projects. Yan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia, at kontratistang si Sally Santos. Sila po yung nakikipagtulungan sa Department of Justice para po mapalakas yung ating mga kaso laban dun sa ating gustong habulin. Tandaan po natin, ang konsepto kasi ng state witness, hindi lang ito yung nagbalik ng pera. Ha? Yung pagbabalik ng pera ay bahagi lamang ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno. Dahil mga state witness na, ligtas na sila sa asunto sa kaso kaugnay sa Bulacan Ghost Flood Control Projects. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Yung tinutulungan nila kami. Pero paglilinaw ng DOJ, maaari pa rin silang mapanagot sa ibang mga kaso. Ayon sa DOJ, kabuuang 1.5 billion pesos ang inaasang ibabalik ng apat na state witness sa gobyerno. Pero sa ngayon, nasa 316 million pesos pa lang ang naibabalik nila. Pinakamalaki sa ngayon ang naibalik ni Alcantara na 181 million pesos. 80 million naman ang naibalik ni Opolencia, 35 million mula kay Bernardo, at 20 million mula kay Santos. Si Bernardo, kinailangan raw magbenta pa ng ari-arian bukod pa sa na-freeze na ng gobyerno ang mga bank account nito. It's in the form of a manager's check. And it's partial. Ang pinanggalingan nito ay pagbenta ng isang ari-arian niya, no? At ito pa lang yung down payment para sa ari-arian. At kung makuha na yung balanse, ay ibabalik din niya, ibibigay din niya dito sa DOJ, no? At ang timeline natin para dun sa balanse ay within the month of January. Pero ang unang dalawang pumiyok sa flood control scam na sina dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, hindi raw nag-qualify sa Witness Protection Program. Matatanda ang isa si Hernandez sa mga unang nagbanggit ng mga pangalan ng ilang senador at iba pang kilalang personalidad na sangkot umano sa flood control. Nagbalik pa nga siya ng luxury vehicle sa Independent Commission for Infrastructure. Wala kaming nakikita pangailangan para sila ay discharge namin. At least patungkol dito sa mga kaso na kung saan sila ay parang lumalapit, no, para matanggap bilang mga testigo ng Estado. Pero hindi po ito nangangahulugan na if pagdating po ng when the future comes at meron pong kaso na maari silang tumistigo, maari pa rin namin pong ikonsidera kung ano man ang kanilang ebidensya na ilalahad sa amin. Kasabay ng anunsyong pasok na sa Witness Protection Program si Alcantara, binatikos naman ni Ombudsman Crispin Remulla ang kampo ni Senador Joel Villanueva na siya raw nagpapakalat ng maling balita na umatras na sa kanyang testimonya si Alcantara. Inispin nga yan ni Moniz Guerra, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito si Moniz Guerra. Pero sabi ko nga, lahat state witness? Paano yun? Wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Villanueva at ng kanyang abogado. Samantala, sinabi rin ng DOJ na iniimbestigahan na rin nila kaugnay sa tatlong magkakaibang kaso ng plunder sina Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla, at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yung mga high-profile personalities that the public may be interested in is Senator Bong Revilla, okay, and Zaldico, as mentioned earlier, and si Senator Jingoy Estrada. So, 3 separate cases of plunder po yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.